Magandang gabi sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Claire de Libradilla, galing sa Baigtang 11, pangkat Centuries of a Child Jesus. At ngayon nandito ako para magtatalumpati tungkol sa paglaganap ng fake news sa social media. Sa panahong ating ginagalawan ngayon, marami ang nagbago. Mga taong may malawak na kaalaman. Maraming bagay ang nalalaman. Nakakagawa ng iba't ibang imbensyon na ngayon ay ating nakikinabangan. Isa na rito ang social media. Isang imbensyong nilikha ng mga may alam, na kung saan nakakakuha tayo ng iba't ibang impormasyon, kung ano-ano ang mga nangyayari sa ating paligid ngayon. Sa paglipas ng maraming panahon, lumaganap ang imbensyon ng mga may alam. Pinapadali lamang ang mga gawain o bagay o paghahatid ng mga impormasyon. Di tulad noon na abot pa ng 1 linggo bago maihatid o maipaalam ang mensaheng nais ihatid dito. Madaling gamitin ang social media, kaya mabilis din ang paglaganap ng mga impormasyong hindi makatotohanan o fake news sa Ingles. Malaki ba ang naitulong ng social media sa ating lipunan? O kasamaan nga lang ba ang hatid dito sa karamihan? Sa pagtahak ng ating landas, social media ay lagi natin kasama, mula sa paggising hanggang sa pagtulog. Nang dahil sa social media, tayo ay namulat sa realidad. Realidad sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid. Libo-libong impormasyon ang ating nakukuha sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Maaaring ang mga impormasyon na ito ay makatotohanan o sabi-sabi lamang ng mga taong walang alam. Sa pag-usbong ng social media, umiral din ang paglaganap ng mga maling impormasyon o fake news sa Ingles sa ating paligid. Ang social media sa kasalukuyan ay naging kagamitan para sirain o pabaguhin ang pangalan ng isang kilalang personalidad. Sa halip na ito'y maging tulay sa pagkakaroon ng mas maayos na komunikasyon, ay napalitan ito ng pagkakaroon ng kaguluhan. Dahil nga sa kahiligan ng mga Pilipinong pagpiyastahan ang buhay ng ibang tao. Tila ba mas makaaliw pa sila kapag ang isang tao ay nasisiraan. Dahil lamang sa mga chismis o impormasyon na nagpasalin-salin sa mga dila nito na wala namang batayan sa pagiging makatotohanan. Sa panahon natin ngayon, hindi na natin matutukoy kung ano man ang totoo sa hindi. At nagagamit ng iba ang ganitong panlilingan para sa sariling pakinabang. Nakakalungkot ring isipin na maraming Pilipino ang nalinlang sa mga ganitong bagay na kung tawagin ay fake news. Kung kaya mahalagang maintindihan ang pinagmula nito at kung ano at gaano kalawak ang epekto nito sa ating larangan. Malaki ang kalagahan ng balita sa bawat pamayan ng lipunan. Matatandaan ang kasabihan na ang karunungan ay kayamanan o sa Ingles, knowledge is power. Upang ang lahat ng bahagi ng isang estado ay makasapi ng maayos. Nararapat ng bawat kaanib nito'y makaalam ukol sa kasulukuyan, sa loob man o labas ng kinaroroonan nito. Bawat desisyon na ating ginagawa ay may epekto sa nakakarami. Kaya dapat ay mas ipairal natin ang kabutihan at iwasan ang mga masasamang bagay, na kung saan tayo rin ay maaapektuhan sa huli. Ang buhay ng isang tao ay hindi perpekto, kaya hindi solusyon ang paghatid ng mga maling impormasyon upang sumikat o pagkakitaan natin ng pera. Ang social media gaya ng Facebook, Twitter, Instagram at iba pa ay ginawa upang hindi manira ng ibang tao o magpalaganap ng mga maling impormasyon. Sapagkat ginawa ito upang maging tulay ng pakikipag-ugnayan at pakikipagkomunikasyon sa ibang tao. Bawat galaw sa internet o social media
ay may mabilis na epekto sa iyo at sa mga nakakita nito. Kaya nararapat lamang na maging maingat at pag-isipan muna kung ano ang ipopost sa mga online. Dahil isang click lamang ay maaari makasira ka sa pagkatao ng buhay ng iba. Totoo nga ang karapatan tayong magbigay ng sarili nating opinyon, ngunit mas makakabuti kung ito'y hindi inaabuso para lang makasakit o makapang-apak ng ibang tao. Bagkus ay maging responsibilidad tayo sa pagkakaroon ng matalinong kuro-kuro sa mga bagay-bagay. Kaya lagi nating tandaan, piliin na gumawa ng kabutihan sa kapwa at iwasan ang mga bagay na ikakapahamak ng ibang tao at sa sarili mo. Maraming salamat at ulit ako si Binibining Claire de la Bradilla. Magandang gabi.